itong batang ito, si Herlin Budol, pasaway raw itong hitad na hipon at filinggera na akala mo sino ng sikat. Kinaiinisan to ng mga kasamahan niyang artista, tapos sa mga production people. Oo, kesyo, galing daw sa ganito, nagpunta pa raw sa ganon, nagpunta raw sa ganito, marami siyang kaeklatan. Ay, naku hipon, please lang tantanan mo na yung pageant na yan. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa sobra-sobrang kahihiyan. At higit sa lahat, matutok ang lumingon sa pinanggalingan mo. Parang nawawala ng class ang mga pageant na sinasalihan ni Alamang. Naku, ito naman kasi to si Herlin Budol. Pabago-bago ng utak. Pabago-bago na kasi nasabi. Kasi mahilig kasi siyang mag-live na sa kanyang IG, sa kanyang social media account na signing off, na may paiyak-iyak pa siya, na sinasabi niya na ayoko na, hindi na ako sasali sa anumang mga patimpalak na pag-beauty ko. Ayoko na, tanggap ko na sa sarili ko na eto na talaga ang kahinat na ako. Hindi na kasal. Eto na, lumipas ang ilang araw. Binabawi niya na may nagtanong na, sasali ka ba ba? Opo, ata. May gano'n na siya. Meron na siyang, na-confuse na siya sa kanyang mga sinasabi. Matyaga ka rin eh. Matyaga ka rin eh. Ako di ko papanoorin niya. Ano pa? Ayun, edi na yun, binabash ngayon siya na sinasabi, tama na yan. Artista na lang, huwag ka na magpa-beauty queen kasi hindi ka bagay doon. Mas maganda ka na lang na komedyante at mag-artista kasi dyan may patutunguhan ka, pero sa beauty queen malamang katakot-takot lang na bashing ang aabutin mo. Ayan. Dito, tutuloy pa rin daw siya sa kanyang pagiging beauty kinebular. Tingnan natin kung saan makakarating yan. Sa akin, di mahalaga yung mga ganyan niya eh. Ang mahalaga sa akin yung kwento ng mga taga-angono. Ayun. No. Yun ang binibigyan ko ng pagpapahalaga. Kung ano siya sa pananaw at tingin at impresyon ng kanyang mga kababayan. Yun eh. Yun ang mahalaga sa akin. Diba? Parang sumusobra ka, diba? Parang nakatikim ka lang ng kaunting ligaya, ng kaunting biyaya. Ganyan ka na. Di ba? Oo, parang sinasabi ng mga taga sa kanila, teka naman, kilala mo naman kami. Bakit kayo? Parang hindi mo na kami kakilala. Uy, Herlin, ako si kapitbahay mo. Hinihinyan mo na dati ng suka. Ha? Ay, nako. Ching Bautista Silverio, hindi lang isa. Marami. Anak, marami ito, hindi lang isa. Noong pa niya ginagawa yan. Ching Bautista Silverio, alam mo na, Des. Okay? Hindi ko lang pwedeng i-air yung tanong. Hindi naman kasi ako nagla-live. Nagaya ni Harley. kahit tape siya, hindi siya pwede. Mag-live pa ba? Oo, diba? super live kasi siya. Ayan na. Binabalik sa kanya lahat ng mga sinabi niya ngayon na nag-live siya. Kung hindi siya nag-live, wala sana siyang babalikan, walang kwento sanang sasakdalin siya na sinabi. Bawiin. Ay, naku hipon. Please lang tantanan mo na yung pageant na yan. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa sobra-sobrang kahihiyan. At higit sa lahat, matutok ang lumingon sa pinanggalingan mo. Ay, mainta ulo ni Marichu. Permasyon espiritu. Nako, may attitude talaga ang Herlin Budol na yan. Paiba-iba ang takbo ng utak niya. Nako, huwag kang mangmataas sa kapwa mo. Baka isang araw ay puluitin ka sa kangkungan. Maiinit ang ulo. Tita Nene, mainit din ang ulo. Nako, Diyos ko, talaga rin naman. At Nay, nakakatawa talaga. Si Jose Manalo, may kalaban na yung isang mayor sa kabila. Nakakatuwa talaga ang Jowapaw. Magaling mag-isip. Genuine idea na patok sa masa. Si Jose Manalo ang mayor na hindi. Tolongges. Ay, ginaya na rin. Si Batang Maynila Toits. Si Jose Manalo ang mayor na hindi Tolongges. Sikat na sikat ang segment nila. Sugod bahay. Iba talaga ang Tito, Vic and Joey. Legendary.
mula kay Catherine Amos. Ayan. Hipon, magpakatalino ka na, sabi mo. Eh di wag ka nang kumuha ng interpreter. Sabi ni Boycie. Ayan. Sabi naman ni Ching Bautista, ha ha ha, nag-umpisa siya ng maaga. Salamat, love you night. Napakaaga talaga, Ching. No? Diyos ko, may gatas pa sa labi. Ay, Oo. alam ko Iba na yan. naman, may gatas pa sa labi. Pero, ayan na agad, di ba? Makakaloka, o. Yaman-yaman na niya, no? Diba? Nakatakot yung ganong kayamanan. At sabi ni Edeletada, at mainit din pala na ang ulo ng production at mga artista ng seryeng Magandang Dilag. Pasaway raw itong hitad na hipon at filinggera na akala mo sino ng sikat. Matagal ng kwento to no? Correct. Na kinaiinisan to ng mga kasamahan niyang artista tapos ang mga production people. Oo. Kesyo, galing daw sa ganito, nagpunta pa raw sa ganon, nagpunta raw sa ganito, marami siyang kaeklatan. Talagang makakakita ka talaga ng mga artistang bagito pero maangas na, no? Hindi nawawala Ang dami-dami na nila, sabi nga. Marami na sila. Ganon. Dahil sa totoo lang, bababa talaga ang standard ng beauty pageant. Nasasalihan ni Hipon. Bakit kasi pinipilit? Ala, Ching Bautista Silverio, bababa ang standard ng mga beauty pageant. Nasasalihan ni Hipon. So, alam na Ayan. this. Alam mo kanyang paniwala yan. At yan ay 80% naniniwala dyan. Kundi man 90, kundi man 100. Ang marami nating kababayan. Agree po ako, Nay. Parang nawawala ng class ang mga pageant na sinasalihan ni Alamang. Bakit po hindi niya itry sa piyesta ng barangay? Baka sakaling maging title holder na po siya. Tipid pa po sa interpreter. Sabi ni Mayang, ni Lara May, alam mo, itong batang ito, si Herlin Budol, hindi siya nakapag-create, hindi siya nakapagbuo ng komunikasyon sa publiko. No? Kasi alam mo, kahit may bumibira, kahit may mga pumapansin sa isang artista, kapag hindi siya nagkulang ng pakikipagkomunikasyon sa kanyang publiko, may babawi magtanggol eh. Diba? Ito wala. Hindi talaga siya nakapagbuo nun. No? Inihiwalay niya ang sarili niya. Kaya ang daming bumibira sa kanya eh. Wala nagtatanggol. Ayan.